Magandang araw po sa inyo lahat. Ako po muli si Father Arloyat SVP ng Christ the King Mission Seminary. Una po sa lahat, maraming salamat sa pagtangkilik po ninyo dito sa ating Liturgical Bible Study for Family Catechesis. Dumadami po yung nag-link, nag-share po ng video mula sa YouTube ng ating sinishare na salita ng Diyos. Sa araw pong ito ay ika-4 na linggo ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon. 4th Sunday of Easter. At matutunghayan po natin ang makabataan po ng Ways of Love Catholic Charismatic Community. At napakagaling po ng mga bata. Punong-puno ng wisdom from the Holy Spirit. Tunghayan po ninyo ang Liturgical Bible Study for Family Catechesis. Magandang araw po, brothers and sisters. Ito na naman po kami, member ng Oasis of Love Youth Ministry. Brothers and sisters, ito na naman po kami, pag-aaralan na naman po namin ang salita ng Diyos this coming Sunday. Bago po namin simulan ang aming pag-aaral, mag-start po muna kami ng maikling panalangin. Pinapasalamatan ka namin sa hapon ito at hindi ay pinagdipon-dipon po kami upang pag-aralan po ng mga tama sa salita. Ang Panginoon ay hinihiling po namin ang inyong basbas, ang inyong banal na Espiritu Santo upang aming naunawan ang inyong imemensahe sa buong linggo ito. Maraming salamat po sa mga biyayang pinagkakaroon po sa amin sa araw-araw, sa buhay ng bawat isa na palagi niyo pong hinihipot at binibigyan ng inspirasyon ang bawat isa sa amin. Ang naway Panginoon ay maunawaan po namin ang aming mga tatalakayin ng Panginoon. Father, Son, and Holy Spirit. Maraming salamat, Brother Jer, sa magandang dasal. Ako nga po pala si Brother dito, college na lang po. Yun po ang tawag sa akin. At si Sister Tina. Ako naman po si Sister Tina. Ako po si Brother J.R. Ako naman po si Sister Melody. At ako naman po si Sister Grace. Sisimulan po natin ang pag-aaral ng Bible study sa Gospel para sa Sunday na ito. At pangunahan po ng pagbabasa ni Sister Tina. Proclamation of the Holy Gospel according to St. John. Glory to you, Lord. Jesus said, I am the good shepherd. A good shepherd lays down his life for the sheep. A hired man who is not a shepherd and whose sheep are not his own sees a wolf coming and leaves the sheep and runs away. And the wolf catches and scatters them. This is because he works for pay and has no concern for the sheep. I am the good shepherd, and I know mine, and mine know me. Just as the Father knows me, and I know the Father. And I will lay down my life for the sheep. I have other sheep that do not belong to this field. These also I must lead, and they will hear my voice, and there will be one flock, one shepherd. This is why the Father loves me, because I lay down my life in order to take it up again. No one takes it from me, but I lay it down on my own. I have power to lay it down, and power to take it up again. This command I have received from my Father. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Dito po sa verse 11, sino daw po yung mabuting pastor? Jesus Christ. Jesus. Mabuting pastor, siya yung leader ng mga tupa. Bilang isang mabuting pastor, ano daw po ang kanyang ginagawa? Inaali niya inaali ng mabuting pastor ng kanyang buhay para sa kanyang mga tupa. Binibigay niya ang kanyang buong buhay. Yan ang sabi dun sa verse 11. Ito naman daw sa verse 12, yung bayaran naman daw, ano naman daw ang ginagawa niya sa kanyang mga tupa? Ayun, Kapag dumadating yung asong gubat. ayun, tumatakas kapag may dumarating na asong gubat. Iniiwan niya ang kanyang mga tupa, palibasa, hindi siya yung pastol at hindi kanya ang mga May-ari, hindi siya may-ari. Hindi siya Hindi siya may-ari. pero pastol pa rin siya, leader pa rin siya. Bayaran siya, Oo. bayaran siya. Bayaran siyang pastol. Yan yung ibig sabihin nun. Pastol pa rin siya, pero binabayaran Binabayaran siya, siya. para alagaan niya mga pastol.
Then sa verse 12 pa rin, anong ginagawa nung asong gubat? Pagkaiwan ng bayaran na pastol dun sa mga tupa. Pag iniiwan siya ng bayarang pastol, ang ginagawa ng mga asong gubat, sinusunggaban niya yung mga tupa, tsaka binubulabog niya kasi walang nagbabantay sa mga ito. Dito sa verse 13, bakit tumataka siya? This is because he works for pay and has no concern for the sheep. So, binabayaran lang siya doon sa trabaho niya, pero yung concern niya doon sa sheep, wala talaga. Hindi niya mahal yung mga alaga. Wala siyang care, hindi. Parang wala siyang pakialam. Pakialam. Yung nakita niyo yung difference ng bayaran dun sa mabuting pastol, dun sa verse 11, diba? Grabe. Nag-work lang siya, nagiging pastol siya for the sake of money. Oo. No? Doon sa verse 14, bilang isang mabuting pastol, kilala siya ng ama, tapos kinikilala niya rin ang ama. So, paano niya rin kinikilala ang kanyang mga tupa? Kinikilala ko ang aking mga tupa at ako na may kinikilala nila. So parang pag kinikilala tayo ni Jesus or kinikilala ni Jesus yung mga tupa niya, yung mga tupa niya, kilala rin si Jesus Christ. Gayon din ang pagkakilala nila sa Ama. Sa verse 14 pa din. Parang yung, di ba sige. yung pastol, si Jesus Christ. Tapos yung tupa dito, nagre-represent sa atin. Or sa tao. Tama. So, kinikilala ng pastol ang tupa, tapos kinikilala din ng tupa yung Yung pastol. pastol. Kasi di ba kung iisipin nyo, isang pito, pupunta ka agad susunod sila, naman. kilala nila ang kanilang amo, yung tagapangalaga. Sa pa rin sa verse 14, ano ang inaalay ng isang mabuting pastol para sa kanyang mga tupa? Pati yung buhay niya inaalay niya para sa kanyang mga alagang tupa. Tapos sa verse 16, sabi, mayroon pa daw mga tupa na wala pa. Ano daw kinakailangan dun sa mga tupa na wala pa? Ayun. Kinakailangan sila ipasok ko rin at papakinggan naman nila ang aking tinig. Sa gayon, Sa gayon, magiging isa na lamang ang kawan at isa sa ang ang pastol. pastol. Yung mga hindi nakakakilala, bali, darating din doon na kakasama ng mga tupa na una ng tupa. So, sa isang pito, alam na rin nila na si Jesus Christ ang amo nila talaga. Tsaka sabi sila kailangan ipasok. So, Oo. kailangan talaga maihatid. Ipasok ay isama. Parang ayun yung nagre-represent na yung mga naliligaw na nilandas, yung mga nasa tulungan. Ayun yung nagre-represent na mga wala pa sa kulungan. Hindi pa kasama ng mga tupa. Kasama ng Jesus. Tapos, dahil daw doon sa verse 17, ano ang ginawa ng ama sa kanyang anak? Mas lalo siyang minahal ng Diyos Ama. Bakit? Doon pa rin sa verse 17. Inialay ng anak ng kanyang buhay upang ito'y kunin ko. So, inalay ni Jesus yung buhay niya. Kaya mas lalo siyang minamahal ng So, dahil sa pagmamahal ng kanyang ng ama, inaalay niya yung kanyang buhay. buhay. Tapos, Ibabalik mo binalik rin. ulit. Sobrang napaka-bless pala. Ano daw ang hindi makukuha sa kanya? Sa verse 18. Yung kanyang buhay. Bakit? Kasi kusa niyang ibibigay yun. Ano daw kapangyarihan meron siya? Sa verse 18 pa rin. Meron siyang kapangyarihan ibigay ito at kunin mo rin. So, pag binigay sa'yo, pwedeng babawiin ulit or ibibigay ulit sa'yo. At ano daw ang tugdan ang iniutos na kanyang ama sa kanya. Ito yung iniutos. Yung man niya. Pagbibigay ng Yung buhay, pagbibigay niya tsaka ng yung buhay. kunin muli yung buhay, yun yung inuutos ng kanyang ama sa kanya. Medyo malalim ang gospel natin. Sobrang Pero sa Sunday na ito na masyadong malalim. Parang ibibigay niya, tapos Pwede niyang kunin, pwede niyang ibigay. Tapos dun pa lang sa ng pastol, tsaka yung bayarang pastol, yung difference nila. Saka ang difference din, kasi si Jesus, binigay niyang buhay, hindi niya na kailangang utusan pa siya ni Father God. Naibigay yung buhay, kung baga kusa niya talagang binigay. Oo, kasi iba yung difference nung
binigay mo ay nutusan kang ibigay kaysa dun sa mong Bali ko, binigay. naisip ko lang, sino kaya yung kasi yung pastol nagre-represent siya kay Jesus, tapos yung tupa nagre-represent sa ating mga tao. Sino kaya yung nababanggit ditong bayarang tupa? Ayun ang magandang question, sis Ano yung Blaze. idea niya? Siguro makikita natin siya sa susunod na readings. Pagbasa. Oo. Sa verse yun. Mas mapalalim yung pagkakaintindi natin.